So ayan, isa namang simple and easy idea ang i-share natin sa inyo. So ito is naayos ko na. So yan yung ginawa natin. So i-share ko sa inyo kung paano nyo ipipix yung mga ganito, kung paano nyo siya ayusin. So yan, naka-power on siya. So yan yung problema niya nung una. So ayan, nung pina-power natin, ayaw niyang umangat yung voltahe. So dito baka makalimutan nyo, meron niyang delay saka normal na ano niya. So baka niya napindot niya yan o ano, kasi pwede rin hindi yan siya dyan gagana. Kaya so kung may mga ganito kayong problema, so ito panoorin nyo sana hanggang dulo. At kung bago pa lang pala kayo dito ulit sa channel natin, sana wag yung kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So ngayon ang una-unang gawin natin, buksan na natin yan. So makikita nyo sa loob nito, ito. Yan, mayroon siyang servo, yun yung nakasulat na sinasabi ka ng servo. Parang motor yan na nag-a-adjust ng voltahe niya. Pag mataas, binababa niya. Pag mababa, taas niya. So binabalance niya lang yung dumadaan dyan na voltahe. So ito yung contact niyan. So kung mapapansin niya sa ibabaw niya mismo, meron niya siyang ano, parang copper na tinatamaan ng carbon brass niya. So yan yung nag-a-adjust dyan. So pag ino natin, makapansin niyo yung gagalaw yan. Yung mga ganito. So yun, no, kita nyo. So gumalaw siya, pero hindi na siya nagre-response. So kahit nagpatay sindi natin yan, no, nagbaba na siya dito. Tapos wala na siyang kahit nasabihin natin na hintayin mo pa, so wala talaga. So ngayon natin papakita ko dito sa board mismo yung i-check nyo dyan pag mga ganyan yung naging problema. So tanggalin lang natin to. So nakalagay lang man yan ng clip. So yan, tingnan nyo nang maigi yun sa board natin. So yan, so kita nyo malinis siya. So halos kahit ma-check natin, wala rin ako napapansin na loose connection. So minsan check nyo rin, baka meron na ganun nga. So ito yung linya lang to ng ano, ng limit switch na pinapatay niya. So para hindi yan siya mag-over. So pag umabot kasi yan ng gilid-gilid, so naglalagyan siya ng limit para hanggang doon lang siya, hindi na siya sobra. Kasi po pwedeng umikot-ikot yan dyan. Kaya kung may mga ganito kayo, so wag yung papakailaman mismo talaga yung pinaka-servo niya na yan. So check nyo lang yung carbon kung gumagana o nakalapat pa ba. So yun yan, kasi may spring naman yan na tumutulak pag papudpud na yung kanyang carbon brass. So saka hindi rin basta-basta yan na pupudpud. Bali matagal din yung buhay ng carbon brass niya na yan. So dito tayo sa board na to. So ikot tayo dyan. Pero papakita ko sa inyo mamaya, kasi hindi ko pa na ano sa inyo yung isa pang klase ng bigla siyang gumagana. Ito meron tong ganun yung pwede mo siyang iset ito. Pag inikot mo ito, so ikutin mo yan pabalik. Yan, pag ganito, yan, isasagad natin para makita nyo, kasi gagalaw yan pabalik So pag may mga ganun na yung problema nyo, yun, isa na indication yun agad na mayroon tayong problema dyan mismo sa board. So ayan so isinagad ko siya sa kabila. So ito, kakalsuan lang muna natin ng insulator para hindi siya sumayad dun sa kanyang casing. So ipa-power on ko yan. Titingnan nyo kung anong mangyayari. Yung gagalaw siya bigla, tapos i-steady yan, nasa gitna siya. Yun, dapat ganun lang siya, nasa gitna lang yan. Taas baba lang yung function yan. Dapat ganun yung normal yan Kusa siyang gumagalaw. Pero dito, yan, nakatapat siya ngayon. So kita nyo buwan na yung voltahe, pero hindi nagre-response yung motor. Kita nyo yung servo, naka-steady lang siya, hindi siya nagre-response. So yung mini, pag mga ganyan, patayin natin, tutuloy-tuloy lang siya. Dapat yan bumabalik siya hindi siya tumutuloy-tuloy na umiikot pabalik dito sa kabilang limit switch. So yun yung indication na may problema yan doon mismo sa board niya. So ayan, ikutin ulit natin. So bubuhayin natin yan para makita nyo lang ulit. Ayan, yun ko siya. Ayan, yun, yung mikot na yun siya. So gumalaw na siya naman ng position, pero hindi na rin umaangat yung ano natin. So make sure pag gumana-testing kayo, wag yung palang hahawakan ito, kasi minsan andyan dyan yung power niyan baka makuryente kayo. So kailangan nakatanggal yung sa saksakan niya. So
So ito tinutukoy ko kanina na parang contact na tinatamaan ng carbon. So yan, may adjustan yan dyan. So ang position yan, dapat nakaganyan siya sa gitna talaga. So mapapansin niya na nasa gitna lang siya. Nag-a-adjust yan, pabalik-balik lang. Pero hindi yan sabi na umiikot ng tuloy-tuloy. Yan, nakaposisyon lang ito. So ito, check nyo rin, baka minsan may mga maluluwag lang. So tingnan nyo yung mga screw dyan. So ito yung position niya na nakagitna lang talaga yan. So ayan, mapapansin nyo yung motor natin. Talaga nakadikit lang yan, hindi yan mismo talaga umiikot. Yung nasa gitna lang na yan, yung umiikot yan. So ayan, nakatapat lang siya dyan sa gitna. Kung gagalaw yan, gano'n lang yan siya, ikot lang siya, tapos babalik din siya dyan. Kaya pag gano'n, huwag kayong magtaka na bakit ganito yung, so ganyan lang talaga yung function yan, yung parang angat baba lang yan siya. So ngayon, gawa ko na naman tayo dito sa pinaka mainboard niya. So yan, ito yung sinatukoy ko kanina na kailangan yung i-check pag nagkaroon niya ng ganung function. So pinaliwanag ko sa inyo kung paano, bakit nagkakaroon siya ng problema or indication. Ito yung dahilan nun, yung dalawang transistor dyan. So ang number ng transistor na yan, TIP42 saka 41. Yan o, kita nyo to. So ito hindi papansinin ng iba to pag nakita nyo. Tingnan nyo yung kanyang board, medyo meron siyang parang nag-yellowish. So yung kabila wala naman. So pag mga ganyan, meaning uminit siya. So ito, tinanggal ko na siya. So ito yung naikabit dun sa sa tinanggal natin na T42. TIP 42. So TIP 41 yung isa. I-check natin para masabi ko talaga sa inyo na makita nyo rin yung function kung bakit ko nasabi sira na talaga siya. So kasi pag transistor to, dapat ito, yung kabila nito gumagana. So lahat ng patch check natin. So ayan. Ito wala tayong nare-reading. So baliktarin natin yung test probe. So titingnan natin, ayan meron siyang 0.634. So goods, pati yung kabila niya okay rin. So itong isa, so ulitin natin. So ayan meron siya. So kahit pagpalitin natin dito sa mga wala tayong ma-reading. Yun ang indication na good pa yung transistor na yan. Yan yung good. TIP 41 yun naman yan. Ito yung 42. So makikita nyo, wala siyang ma-reading. Wala tayong makuha. Kahit pagpalit-palitin na natin yung test probe natin o baliktarin natin, wala tayong nakukuha kasi naka-open o nakapatay na yung transistor, sira na siya. So yun ang madaling doon. So kailangan lang natin yan mapalitan. So ito is napakamura lang. So may mga siguro sa mga 150 o 50 may ganun. Kaya kita nyo, ito yung bagong bili natin. So lalagay na lang natin to dyan tapos susubukan natin para makita nyo, ito na siya. So tandaan nyo lang kung saan nyo natanggal kanina yung TIP42, yung pati yung 41. Sa bagay kung sa iba kasi meron namang marka yan, makikita nyo rin dyan sa board mismo. So ang gagawin natin, titistingan natin para makita nyo kayo na mismo ang musga kung nakukuha kayo ng idea dito sa ginawa natin. So ayun, pumalo ka agad, di ba? Kita nyo yung kanyang servo, nasa gitna siya. Nasa gitna agad. So mapapansin niyan yung gumagalaw yung voltahe. So yung ating servo, nag-a-adjust yan. Kusa, yan ganun lang siya. Hindi naman sabing mabilis. So ina-adjust niya yung voltahe mo dyan. So yun lang yung trabaho niya. Napakalit lang yung problema. Kita nyo, isang transistor lang. Magagamit nyo na ulit yung mga EBR nyo dyan na hindi nyo na magamit dahil nga ayaw nang gumana. So yan yung idea lang na ibibigay ko sa inyo na sana nakunan nyo ng idea kung paano nyo ayusin ulit yung mga ganito yung EBR. So ganoon lang yan kasimple. Kaya kung mayroon kang mga kagaya nito na hindi naman ganun yung naging problema, so pwede ka naman mag-comment dito. So sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. So tutulungan natin kayo kung paano nyo ma-trouble yan at paano natin nyo ulit magagamit yung mga ganitong yung EBR. So ganun lang kasimple. Ito yung ating pinalitan.
So yan yung na-damage na transistor. So nangyayari talaga yan, no? Minsan nasisira talaga, syempre ginagamit nga natin eh. Kaya syempre yung mga ganyan, so madali lang din naman yan i-repair. So kaya kung bago ka pa lang again dito sa channel pala natin, sana wag tong kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito sa mga gitong mga simple and easy idea kung paano natin mag-ayos ng mga ganyan klase ng ABR. So bali hanggang dito na nga lang muna pala. Abang-abang na lang sa mga susunod pa nating mga upload. So stay safe and goodbye.